Yun, magandang tanghali mga buntot. Ang araw ngayon is Sabado, August 17, 2024. Time check is 12:40 ng tanghali. Ngayon pala, maglilinis ako ng tank nila. Alisin ko yung mga pupo. Kasi marami ng... Tapos yung mga tirang pagkain para hindi sila ma-ammonia. May naragdag tayo mga buntot ng 20% water change at yung ialisin natin is 20% din. Yun. Ito sila. Yun mga buntot. Ito. Yung aking betta fish. Bali yung lalaki is naka-recover na siya. Ito yung mga nakaraang araw is nangihina dahil sa sa breeding session nila. Yung female betta fish ko. Is dito mga kabuntot, ito isa-siphon ko lang yung mga dumi nila. Ayan. Tapos papalit tayo ng 20%. Tapos dito sa mosaic ko, ayan, magano din tayo ng dumi nila. Tapos dito ko nilagay yung pansamantala, yung pregnant pole gold ko na nanganak. Kasi 2 weeks to dito, ibabalik natin dito sa breeding tank nila. Tapos yung ililipat ko dito yung full gold na fry dito sa sa tank na to. Nasa PKBM ko mga kabuntot. Yan nasa taas sila. Kakakain lang pero nasa taas na naman. Nananaid sa taas. And maglilinis din tayo ng mga dumi nila. Dito sa mosaic na 3 peraso, lilinisin din natin. Tapos dito sa full red, yan, linisin din natin. Tapos dito sa full gold, yan, 7 peraso. Tapos dito is nag-abang ako kung malapit ng mga anak ko sino. Tapos dito, andito mga bunda sa 4 na RDSS ko. Bali, 3 babae, 1 lalaki. Ayan. Tapos update sa betta fish ko. Papalitan ko na to ng tubig din. Sa mga full red ko sa baba. Ayan. Lilinisin din natin yung lalim. Tapos dito sa mga fry ko, ayan, yung full gold. Yung 55 pieces. Ayan. 2 days pa lang sila pero malalaki na agad. Ayan, doble na agad yung size nila nung pagkapanganak. Kasi ito, yung baby brine shrimp ko, kunti na lang. Tapos mamayang hapon, mag-hatch ulit ako. Tapos dito sa mga mosaic, ayan mga buntot. Dito sa mosaic ko, ayan, susulo ng ilaw eh. Ayan mga buntot to. Ito mga buntot, sa mosaic ko, 1 month na to. Itong mosaic nung 15. Tapos ito nung 8. 1 month na. Tapos ito, yung lilinisin din natin, itong full gold. Tapos yung may kahalong full red. At mosaic nandito na lagay. Ayun mga buntot, maglilinis na tayo. Ayun mga buntot, maglilinis tayo. Yun mga buntot, inalis pala natin dito yung halaman bago tayo maglinis ng tank. Yan, separate ko lang dyan. Tapos, isasipon na natin siya. Ganyan lang mga buntot.
Bali, ang gamit ko pala dyan is mahabang level hose. Tapos yung straw ng Starbucks lang. Na makabuntot. Lilinis na tayo. Dito pala mga kabuntot, gumamit lang ako ng maliit na sponge para linisin yung mga glass, yung mga kanto, para malis yung lumot na nakadikit dahil sa tirang pagkain tapos sa mga dumi ng isda. Yan. Linisin lang ganyan, dahan-dahan, na hindi maipit yung isda. Ay mga kabuntot. Tapos, inaalis lang yung yung filter. Tapos, yung pinakang ilalim niya is lilinisin din. Tapos, bago isa-siphon ulit, para malinis. Yung mga buntot. Yun mga buntot, sa point na to, naisipan ko na i-reset yung tank. Kasi nung nakaraan, meron ng white worm sa aking aquarium. At yung tatlo, isinama ko na doon. Panganak lang na full red ko. Nilagyan ko na ng tubig. Tapos mamaya titimplahan ko siya ng Optima. Ito yun guys. Yun mga bundot, lalagyan natin ng Optima. So paglagay nito, kunting-kunti lang. Tansya lang. Para lang makondition yung water. And haluin lang natin. Megos. Megos mo na yun sa niya. Tapos, make sure natin na tunaw bago ilagay sa tank na abot-abot. Tapos, lalagyan natin mga kabuntot. Linis naman tayo sa kabila sa mosaic tapos sa full red. Mga buntot, tapos na tayo maglinis. Ilang oras din tayo naglinis. Nilinis ko na rin yung bahay. At ngayon, okay na. Papasilip sa inyo. At yung ibang mga fry, nalipat ko na. Ito. Yun mga buntot, yung gold dito, yung sa second layer is nilipat ko na dun sa mga breeder. Sinama ko na. Tapos yung dito, yung full red, sinama ko na rin sa sa mami niya. Dito yung mosaic. Mga kabuntot, dito yung mosaic is nilipat ko na din yung tatlo. Yung isa ditong mayonnaise na to, yung nilipatan ko ng ng mga betta fish. Yan mga betta fish fry. Dito ko nilipat. Tapos nalinis ako na rin to. Yan. Tapos dito sa full red sa baba. Okay na din. Dun sa mosaic ko, ito mga kabuntot to. Ilawan ko. Makikita nyo yung ganda. Yan mga kabuntot to. May violet siya. Yan may violet sa gilid. Tapos sa mga paligpik niya. Tapos dun sa pin niya is nagba-violet din. Yan yung iba pula kasi haluan to ng
nakrosa ng full red. Yan. Kasi pinagsama ko lang sila. Ngayon pinaghiwalay ko na. Yan. Kasi ito yung full red na nakrosan din. Naging chop. Yan. Yan mga buntot. Tapos dito sa betta fish ko. Yan mga buntot to. Yung half moon red. Tapos hindi ko alam kung ano to. Hindi ko pa nasa-search. Tapos dito sa ano, sa full gold yan. Sa 5. Yung dalawa nito is mosaic at full red. Tapos dito sa RDSS ko, yan. Nahihiya yung lalaki. Yan. So, kalininis ko lang. RDSS, yan. Tapos dito na mga buntot, yung PKBM ko. Inilipat ko siya dito. Yan. Nilipat ko. Tapos yung full gold dito, nilipat ko na rin. Yan, magkakasama na sila. Nandito ko nilipat yung first fry ng full gold. Tapos dito, mga kabuntot, nilipat ko dito yung first fry ng mosaic. Ayan. Ito yung mami nila. Yung big mama. Tapos dito, mga kabuntot, yung ano, full red. Yan, pinagsama-sama ko na. Tapos dito may buntis na, yun oh. Yun. So may nakabang lang tayo dito na nakabang lang to. Breeding cage. Tapos maglalagay ako nito ngayon. Ito mga buntot, maglalagay tayo. Yun mga buntot, lagay lang tayo dito. Ayan. Hanggang dito lang mga buntot oh. Ayan. Tapos lalagay natin dito. Yun mga buntot. Ito. Ilagay lang natin itong oxygen, airstone, yan. Ganyan. Pag ganyan kalakas yung pressure, okay na yan. Tapos, lagay lang tayo ng 2 tablespoon na asin. Kasi, dapat maalat yung ano eh. Kapag hatch na ng baby brine shrimp. Aloy lang natin. Tapos, yun mga kabuntot, ibubulang natin, ganyan. Tapos, okay na yan. Yung ano, kahit hindi mo nahaluin, kasi yung bula ng earthstone, yun na yung magpapalubog. Or pwede mong ganto-gantohin. Yan, para mahalo siya. Siya mga buntot, ang pag-hatch pala ng BBS ay ang oras nito is 36 to 48 hours. Sa 24 hours, hindi pa syadong marami. Kunti pa lang. So yung 36 hours, dun na medyo marami. Makapag-harvest na ako nun. Tapos sa 48 hours, yun talaga mga kabuntot. Full ano na siya, full hatch na lahat. Tapos pwede mo na ipakain. O pwede ka namang kumuha, tapos ilagay mo ulit, mapibisa yung iba. Ganun lang mga buntot. Tapos yung tinatagal niya pala sa gantong lalagyan, pagkatapos niya mapisa is 1 to 2 days lang. Tapos namamatay. Kahit malakas yung earthstone mo, kasi kailangan ng oxygen nun, namamatay pa rin sila. Kasi hanggang 2 days lang yung standard na napapansin ko pag ako yung nag-hatch nito mga kabuntot. Kasi mga kabuntot, ipapasilip ko na sila sa'yo. Kasi ito pala mga kabuntot, itong full gold fry ko, 2 days old ngayon. Ito, ililipat ko. Pinag-alisan ng full red. So, linisan ko na to. Nalagyan ko na rin ng asin, bagong tap water. So hintayin ko lang ng 7 days para malipat ko yung full gold. So yun mga buntot, ito yung PKBM ko, nilipat ko na rito dahil dati siya nandito sa full red. Tapos yung full red dito, nilipat ko na rin. Kasi ito yung pinagalisan ko ng RDSS na yung apat hindi na buhay lahat, nagkasakit kasi.
So, ganun talaga sa peacekeeping mga kabuntot. Pero, hindi tayo susuko. Yan. Update ko kayo pag dumating na yung isa kong strain ng gabi na P-Dirt. Tas yung albino blue topaz na darating. So, mga kabuntot, maraming salamat. Hanggang dito na lang ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. Sa mga gustong mag-alaga dyan ng isda, so subukan nyo kasi nakakawala ito ng stress. Pagdating nyo ng trabaho, ito yung titingnan nyo. So, yung pagod nyo sa trabaho is mawawala kasi maaliw kayo. Yung mga kabuntot, hanggang dito na lang. Peace out. Bye-bye.